Sa buong araw ko, ito yung pinakamasayang oras. Yung salo-salo kami sa dining table kumain. Hot coffee na! Parang maganda na mayroong tripod dito, no? Para ganito yung pwesto niya, pababa. Nakaganon talaga ako. Bye! See you later! Love you! Iwas tayo sa stress. Hindi yan makakatulong sa atin. Let's age like a fine wine. Wow! Can you say hi? Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Magluto muna ako ng breakfast ng mga kids. Since pasukan na, busy na naman tayo mga mommies. Umaga pa lang. Bit lang yung indoor shoes. Bye-bye. Love you. Okay. Bye-bye. Love you. Kakain na ako to netizens. May natirang fried rice si Ijun. Buti dalawang itlog yung pinrito ko. Kain tayo. Mga bata. Back to being serious again. May nagtanong, hindi ba namin kinoconsider na pag-aralin ang mga kids sa Philippines? Wala namang problema sa amin ni Alex kung saan nila gustong mag-aaral. Ang importante, makatapos sila ng pag-aaral. Kung saan gusto ni Ina and Ijun mag-aral, support kami sa kanila. Some of you are suggesting na makipag-collab ako kay Cristel Fulgar since married na din siya sa isang Korean. And alam nyo, I'm so happy for her. Ang ganda-ganda ng batang yun. And perfect sila ng husband niya. Ang totoo niyan, year 2022, yun yung peak talaga ng channel ko. Hindi bumababa ng 100,000 views every upload ko. As in, dun yata ako naging pinakamayaman sa YouTube. Year 2022. So, flooded ako ng mga DMs, comments, and calls, yung mga collaborations from different companies. And nakakaloka, alam nyo ba? First time kong i-share to, pero matagal na to kasi hindi talaga ako cloud chaser or ayokong gamitin yung pangalan ng ibang tao for my benefit. So, ang totoo niyan, si Cristel, nag-DM siya sa akin sa Instagram, December 11, 2022. So, siya yung una nag-message sa akin. Hindi pa siya married nito and wala pa siyang boyfriend na Korean. Pero nag-aaral siya sa Korea that time. And alam niyo ba, kailan ko nabasa and kailan ako nag-reply? March 9, 2024. Oh, di ba? Kasi nga, sobrang daming kong messages. As in, halos hindi ko na ma-accommodate lahat. Even yung mga comments. Kasi sobrang sumikat yung channel ko. Year 2022. Yun yung peak ng career ko. Wow, career ko. Sa YouTube, yes. Totoo yun. Tapos, nag-reply siya March 13, 2024. Tapos, nag-reply ako March 28, 2024. Tapos, end na. Wala na kaming usapan. Di na siya nag-reply ulit. But, alam nyo, si Cristel kasi, napapanood ko na siya sa TV. And, wala. Alam nyo yun, celebrity talaga. Artista sa Pilipinas, diba? Ordinary, ko dito. Pero yung family namin is just an ordinary family. And ako,
ordinary Pinay mom talaga. Siguro kung nabasa ko to, year 2022, hindi ako mahihiyang makipag-collab kay Cristel. Kasi hindi nakakahiyang makipag-collab. Kasi maganda yung channel ko. Pero ngayon, hiyang-hiya na ako kasi sobrang laki na ng channel niya. Although, alam ko na na napakabait ni Cristel and hindi niya tinitignan yung number of subscribers or number of views. Makikita mo naman talaga kay Cristel sa mukha pa lang niya. Alam mo na mabait na bata. Naiya po ako kay Cristel. Saka na lang kapag medyo sumikat ulit yung channel ko. Magda-dessert ako. Nag-uwi ako ng aming Sonia's Leche Flan. Si Ina, sobrang pagod niya kagabi. So, hindi na siya kumain. Hindi niya tuloy natikman ang kanyang request na sisig. Ang sarap talaga. Month na. Malapit na ang Pasko. For your dessert, huwag kalimutang umorder sa Sonia's. Ang sarap talaga, ang sarap. Alam niyo, frozen to, pero grabe, parang ice cream. Pwede niyo din tong pang regalo sa holiday season. Kaysa ipagbabalot niyo yung bisita niyo, magbigay na lang kayo ng isang tub ng Sonia's Leche Flan. Diba? Effortless. Thank you, Lord. Solvang breakfast. Parang hindi na ako kakain ng lunch. Or kakain ako ng lunch, pero hindi na ako kakain ng dinner. Sobrang busog ko, natatamad tuloy ako kumilos. Gusto ko matulog ulit. Ang gloomy ng panahon. Mag-autumn na talaga to, netizens. Ang bilis ng summer. Kakaligo ko lang. Maraming nakapansin na magaling mag-makeup si Ina. Actually, bagay sa kanya yung style ng makeup na ina-apply niya sa mukha niya. So, may nagtanong ano yung mga ginagamit niya. So, i-share ko sa inyo. Pakialaman ko na yung gamit ng anak ko. Hindi naman siguro siya magagalit. Ang gamit niya nung nasa Philippines kami ay etong Cloud Filter Cushion from Etude. Ivory number 21 siya kasi mapusyaw yung color ni Ina. So, ito yun. Yan. And for her cheek, meron siyang MAC. This one is Ginger Lock Glow Play Cushiony Blush. So, yan. Ako bumili nito, pero siya na gumagamit. And then another, it's 3CE Face Blush, CT Mauve. Ito yun. For her tint, itong Etude Fixing Tint. Cranberry Plum. Ito yun. Then there's another one, 3CE, ang brand, Pink Guava naman. Yan. Ito ba, nakakatuwa kasi si Ina, nagko-contour. Samantalang ako hindi. Ito yung latest na purchase niya sa Olive Young. Dual Contour Stick. Art Class. Contour stick tapos highlighter na. So, maganda yung pagkaka-ano niya ng ilong niya. Although matangos talaga ilong ni Ina and Ijun. Mana sila kay Alex eh.
alam niyo si Ina, hindi siya natatangusan sa ilong niya. There was a time na we were having this conversation about, ano ba? Ano ang pinag-uusapan namin? About beauty enhancement. Tapos, sabi niya, Mommy, parang ang laki ng ilong ko. Pwede ba ako magpa-opera ng ilong someday? Sabi ko, anak, perfectly fine yung ano mo, ilong mo. Hahanapan mo lang ng magandang angulo. Sabi ko, hindi mo na kailangan ng surgery. Ito naman si Alex, dahil common and normal sa Korea ang pagpapa-enhance. Sabi niya, magpa-opera ka pero sarili mong pera ha. Sabay bawi naman siya. You look perfect, my dear daughter. You don't have to do any surgeries. Tapos sabi ni Ina, ay ganun ba? Sabi ko, oo. You look perfect, anak. Kailangan mo lang talaga na mahanap yung angulo mo sa pictures or sa video, ganyan. Tsaka, nakukuha naman ng makeup yan. Sabi niya, oh sige, wag na nga. Pero, we'll see pag nasa tamang edad na siya, kung mababago pa ba yung isip niya about sa ilong. Lalabas ako, meron akong schedule sa nail salon. Ipapatanggal ko na yung pedicure ko. Kasi, kailangan huminga ng kuko ko. Habang wala ang mga bata. Hindi pa ako nagla-lunch. Heavy nung breakfast ko eh. Sama na kayo? Sige, sama na kayo. Let's go to netizens. Mainit pa rin. Dito na ako. Annyeonghaseyo! May membership fee na worth 200,000 won and 300,000 won. So, kapag nag-avail ka ng 200,000 won plus 30,000 won. And then, yung 300,000 naman plus 40,000 won. Ano yung madalas kong i-avail dito sa nail salon? Yung 200,000 won. Sayang din kasi yung additional na 30,000 won. Para maka-save, mas okay din na may membership. Even sa hair salon, meron din. Not bad, no? Done. Mabilis lang ako sa nail salon kasi pinatanggal ko lang yung pedicure and nagpa-care na din ako ng nails. Okay na ba yung patay na kuko? Actually, nabubuhay na siya. Medyo okay na, pero kailangan ko pa ng konting panahon bago siya tuluyang ma-revive. Wala naman akong ibang dadaanan pa dito sa labas to netizen. So, uwi na tayo. Bahay na ako kakain ng lunch. May natira pa kaming ulam. Ito yung dress na nabili ko from H&M to netizens, if you could remember. Naka-sale. Ang sarap mamili kapag season off talaga. Hindi ko pa yan nade-dispose. Ayusin ko pa yan. Benta ko sa Danggun or sa Carrot Market. Mag-unbox tayo to netizens. Kain tayo to netizens. Ito yung niluto ko na adobong sitaw na may baboy. May natira pang sisig pero favorite kasi ni Ina yun eh. Tinabi ko para sa kanya mamaya. Kain tayo. Hindi nila bet tong adobong sitaw. So, yung niluto ko, ako lang kakain. Good luck. Ilang araw ko to kakainin. Kaya, galing ko na magluto to netizens. Seryoso. Nakaka-proud.
Thank you so much, bell.co.fi, for sending us cold drinks na enjoy talaga naming lahat, especially ng mga kids. Sa mga taga Bulacan, please support nyo ang business ng isa sa mga Tunetizens. And then, another Tunetizen ang nagpadala ng sisig and whole chicken sa family ko. Sayang hindi namin naabutan ng mga bata. Pero maraming salamat, J.U. I-support nyo din ang business ng J.U. Maraming salamat sa inyo, Tunetizens. Kain tayo. Nagsa-cider na ulit ako, pero pa konti-konti lang. Uy, Tunetizens! Thank you so much din pala sa lahat ng mga suggestions nyo ng mga places na pwede naming mapuntahan para mag-enjoy, especially para sa mga kids. Na-appreciate ko lahat yung comments nyo. But don't worry kasi matagal pa tayong magsasama and pwede naman kaming palaging umuwi sa Pilipinas. Kailangan ng planning yan and kailangan ng budget. So don't worry, Tunetizens. Papasyalan namin yung mga magagandang places sa Philippines. Okay ba yon? Sabi nyo okay. Mainit, Tunetizens. Mag-fan ba ako? Mag-fan ako. Init. Thank you, Lord. Harap. Kumain na ba kayo? Kung di pa, kumain na kayo. Huwag kayong magpalipas ng gutom. Magkakasakit kayo yan. Mahirap magkasakit, magastos. Ito yung pinaka-dessert ko. Fruit. Kasi nagmatamis na ako kaninang umaga. Yung leche flan, diba? So, frutas naman tayo. Frutas, no? Na-touch ako. I received a call from a good friend na matagal ko nang hindi nakikita, nakakasama, and nakakausap. Tapos tumawag sa akin para kamustahin ako. Thank you so much, Ate Lisa Agda. Mega shoutout sa inyo ni Kuya Paul. Palagi kayong mag-iingat dito sa Korea. I appreciate your call, ate. Sobra. Mag-unbox tayo, Tunetizens, ng aking kupang haul. Yung kupang is online shopping. Tapos, meron silang rocket delivery. Yung madaling araw matatanggap mo na yung order mo. So, eto. Nagsara na kasi yung Daiso and Chadjo dito sa lugar namin. So, kapag may mga kailangang bilhin, sa E-Mart pa kami pupunta. Etong scrub sponge, sa online ko na binili. Bumili din ako ng heavy-duty scrub pad. Para sa skincare ng mga kids, they're using Estura. This one is Terry Acne Clear Dip Cleansing Foam. Ayun. Si Ina and si Ijun, may acne din sila. Si Ijun dito sa noo. Si Ina, actually, all over her face. Na-trigger yon nung examination week kasi lagi siyang stress and puyat. Magaling lang mag-cover and maganda yung camera na ginagamit namin. Pero better na yung face ni Ina ngayon. Nakapagpahinga sa Philippines. Aside from cleansing foam, meron ding Thera Acne 365 Hydroactive Toner from Estura. Lastly, this one is Thera Acne 365 Soothing Active Moisturizer. According sa dermatologist, kapag beginner ka sa skincare, hindi mo kailangan na madaming pinapahid. So, cleansing foam, moisturizer, and sunscreen. Yun. Sapat na daw yun. Si Ina and Ijun pareho ang skincare. Last na to. Ano ba to? Ah! Ako nag-order, hindi ko alam kung ano. Ano ba to? Sa inyo ko tinanong to, Netizens, no? Sumagot naman kayo. Alam niyo, nakakatuwa kasi pag daw nagtatanong ako sa vlog, may mga sumasagot. Sino nakaka-relate?
Ang cute nyo. Bumili pala ako ng hanger. Kulang na yung gray na hanger namin. Saan nakalagay yung mga hangers namin? Wait, I'll show you. Nandito yung mga hangers sa room ni Ijun. Okay. Tanggalin ko na sa boxes. Para ma-dispose ng maayos. Ay, to netizens, gusto ko palang mag-apologize sa inyo. Kasi, I think, may mga times na hindi ako aware na ko-compare ko ang Philippines sa Korea. Parang hindi ko naman intention na magkumpara. Nasasabi ko lang sa vlog yung pagkakaiba ng Pinas at ng Korea. Pero kung may mga na-offend, pasensya na kayo ha. Sorry na. Huwag na tayo mag-away. Bati tayong lahat. Ha? Thank you. And okay lang din yan na sabihin nyo sa akin yung nararamdaman nyo. Family tayo, diba? Okay. Tapo ko na to. Magtatapon ako ng food waste. Malilim talaga kapag madaming puno, no? Kaya dapat we keep on planting trees, eh. Huwag natin kalbuhin yung mga bundok sa Pilipinas para hindi na tayo bahain. Dami na nating nagawa ngayong araw na to. Hintayin ko lang ang mga bata. Maghanda ako ng merienda nila. Sila kayo. Hinihintay ko ang mga bata makauwi from school. Pero ang schedule nila today ay school to academy na. Nawala sa isip ko. Meron akong schedule sa hair salon. Color ako ng root ng hair ko kasi nagsisilabasan na ang aking gray hair. Sa mga kaidaran kong 40, meron na din ba kayong puting buhok? I think it's normal kasi nagkakaedad na tayo, no? Pero ang importante, marunong tayong mag-alaga ng sarili natin and iwas tayo sa stress. Hindi yan makakatulong sa atin. Let's age like a fine wine. Wow! Samahan nyo na ako sa hair salon. Let's go! May libreng snack. Done na ang aking hair. Maganda na ang kulay. Pantay na. Salamat sa ayuda. Nakapagpakulay ako ng buhok. Thank you, Lord. Uwi na tayo. Magluluto na ako ng dinner namin. Diyan na kayo. Magluluto ako ng buttered garlic shrimp na favorite ni Alex and ni Ina. Alam niyo, nakakatuwa kasi si Izu nag-start na siyang kumain ng seafood. Butter. Hindi nyo kita, oh. Kailangan ko na talagang bumili ng frying pan. Maglagay na tayo ng garlic. More garlic. Bye! See you later! Bye! Love you! Ready na nating ilagay ang ating hipon. Nalinis ko na to. Maganda na mayroong tripod dito, no? Para ganito yung pwesto niya, pababa. Anyway, hintay lang natin mag-orange yung hipon. Nakaganon talaga ako. Yan. Ay, ang ganda ng kulay. Set aside
aside ang hipon. Maglagay tayo ng tomato paste. Lutuin lang natin muna. And then, maglagay din tayo ng oyster sauce. And then, 1/2 cup ng cider or Sprite. Timplahan natin ng konting salt and pepper. Haluin maigi. Pwede na nating ilagay yung hipon. Mukhang masarap. Iba-blanch ko to para ma-preserve ko sa freezer. Lagyan ko lang ng konting salt. Yung natirang sisig, sinangag ko. Sisig rice. Kumukulo na yung tubig. Lagay ko na ang sitaw. Ito ang busy ko. Ganun talaga tayo mga mommies. Okay na to. I-drain ko lang. I-pack ko na ang string beans. Lalagay ko lang sa Ziploc. This is our dinner. Si Ina, gusto niya tong sisig rice. Yung plain rice na lang sa akin. Kain tayo to netizens. Ang sarap ng hipon, malasa. Mas okay to kung may sili. Kaya lang kasi si Izun hindi kumakain na maanghang. Naulam nyo, sa buong araw ko, ito yung pinakamasayang oras. Yung salo-salo kami sa dining table kumain. Kasi umaga pa lang, mag-isa na ako eh. Yung adobong sitaw ko, ako talaga ang kakain lang. Kainin nyo nga to netizens. Kung may kapitbahay lang akong to netizens eh. Sarap ng kain ni Alex. Masarap pinapa. Ito may Hot mommy na! May tuk! Hot mommy! Oh, palit. Ay! This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye! Ina is already home. You say hi. Hi. How are you, baby? Tired. Tired? I want to sleep, but I have a lot of homework. Do you still want to go back to the Philippines? Next time, let's go to Palawan together with Appa. I don't want to go to school. You don't want to go to school? But you have to go to school. Do you want to study in the Philippines? I don't know. You don't know? We went to UP. Do you want to study there? But I can't go there. Why? You just have to take the exam.
Too difficult. Too difficult? That's why you have to study. And you have to go to school. I can't speak English very well. You can learn. You can practice. I'm better in math. Math. You can practice, don't worry. Take your time. But no pressure, baby. Don't stress yourself. You're practicing right now with mommy. You're trying to speak in English. I do like English and Korean. What is your favorite subject? Nothing. Nothing? Not even math? You said you're good at math. But I don't like math. You don't like math, but you're good at it. No, difficult. It's difficult. Nobody likes studying. Nobody. But we have to study. Naubos yung hipon. You say bye-bye na.